Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magpalain po tayo. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Angie. Kamusta po mga kalalawigan? Dito pa rin sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ating po mga kababayan, masyadong mainit ang panahon kaya lagi po tayong uminom ng tubig. At lagi po tayo sa ilalim o sa alam niyo yun, yung hindi masyadong mainit na lugar. Kailangan nagpapaypay din po tayo para po maiwasan po ang heat stroke. At pag pinag-usapan po yung mga bagay na yan, mamaya po ay makakapiling ko ang ating Provincial Health Officer ng Lalawigan ng Laguna, si Dr. Rene Bagamasbad. Pag-usapan namin, kamusta po ba ang COVID, ang pertussis at yung pong ating Laguna Regional Hospital. Pero bago po siya makapanayam, panoorin po natin ang may akda at kung paano po na proseso ang Laguna Regional Hospital sa pangunguna po ni Congresswoman Ruth Mariana Hernandez ng 2nd District of the Province of Laguna. Mr. Chair, I would like to thank the Department of Health for their unwavering support on my proposed bill. Mr. Chair, I would like din po to inform everyone na meron na po Memorandum of Agreement between the Provincial Government of Laguna and the Department of Health para po sa donasyon ng more or less 2 hectares na lupa na dito po itatayo ang nasabing Laguna Regional Hospital. Sinigurado po ng inyong lingkod na sa General Appropriations Act of 2024, meron na pong initial na pondo in the amount of 150 million para po sa pagtatayo ng Laguna Regional Hospital. I would like to thank the Department of Health for their steadfast support para po sa bill na ito. At ito po ang kauna-unahan na tertiary government hospital in the province of Laguna. I would like to thank you. Thank you very much po sa inyong immediate action to hear my proposed bill. Napakalaki po ng tulong ninyo on behalf of the people of the province of Laguna. We thank you, Senator Bongo. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's high time na rin na magkaroon ng DOH Hospital ang Laguna. Napakalaki po ng Laguna. Kung ang Batangas meron DOH Hospital, ang Quezon may DOH Hospital na nga, di ba? So napapanahon na rin po na magkaroon ng sarili DOH Hospital ang Laguna. At ang inyo napanood na video ay ang hearing with Senator Bongo and the rest of the Department of Health at si Congresswoman Ruth Mariana Hernandez regarding po dyan sa ating Laguna Regional Hospital. Kapiling ko po ang ating Provincial Health Officer ng Lalawigan ng Laguna, Dr. Rene Bagamasbad. Doc, welcome sa ating programa. Kamusta po? Ito, maganda. Maayos naman. Maganda umaga rin sa inyo, Kakris. Kamusta? Excited na ba ang tao dito sa ating Laguna Regional Hospital? Ito ay matagal na nating hinihintay. Kaya kami ay ang lubos na nag-aabang dito, lalo na yung sa mga healthcare, kasi malaking tulong ito para sa atin. Alam naman natin na meron tayong siyam na hospital under the Provincial Government of Laguna, pero mas maganda talaga na may regional hospital katulad sa Batangas. Kasi ang laki na ng populasyon natin. And talagang yun na yung trend ng mga sa nasyonal na dapat maglagay tayo ng isang regional hospital na tertiary na maaaring makatulong pa doon sa health system ng probinsya. At hindi agad-agad ang pagtatayo pala nitong regional hospital, no?
ang lahat ng hospital kasi, hindi basta-basta, lalo na yung government hospital. Okay. Kailangan dumaan pa siya sa masusing pag-aaral, yung itinatawag na yung certificate of need. Kailangan ba ng bayan? Kailangan ba ng lalawigan? At the same time, siya ay naiitayo lamang sa pamamagitan ng isang batas. Okay. So, kaya kailangan may mag-o-author sa Kongreso ng batas para maitayo isang hospital. Lalo na kung regional hospital pa man yan. Salamat kay Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. May akda ng ating Laguna Regional Hospital. Nung binabalangkas to, Dok, humingi pa siya ng advice sa'yo. Ito ba, Dok, ang dapat nating gawin? Ano po ang priority dito? Kami ay nakikipagtulungan din kay Kong Ruth Hernandez. Kasi lahat ng mga datos, kailangan magtulong-tulungan pag samasamahin namin yung datos para mapatunayan talaga na mahalaga na magkaroon o makapagtayo ng regional hospital dito sa ating probinsya. Kaya naman, nung matagal na ito, pandemic pa, kami nag-uusap nila Kong Ruth. During ng pandemic, maya't-maya kami nagpapalitan ng nagtatawagan. Lahat ng mga information, data, kasama na rin siguro yung sa Regional Health Office ng DOH na patuloy kami nag-uusap. May mga preliminary na na-propose si Kong Ruth na unang proposal na maaring sabihin natin napakinggan naman pero doon sa Joint Committee hindi siya pumasa. Okay. Kaya nag-refile pa siya ng panibagong akda na iba na naman na titulo. Pero this time talagang pinaghandaan na kaya siguro ito tunay lang na nakalusot sa Senado. At syempre yung lupa na pagtatayuan ay galing sa provincial government. Oo. Yun naman ay taus-pusong naman sa tulong ng ating provincial governor, si Governor Hernandez. Nag-usap na yun na, sige, bigyan namin kayo ng lote para mapagtatayuan at may lugar na. Talagang pinili yung lugar sa Bae kasi parang nasa sentro siya ng Laguna, yung Bae. At the same time, pag-aari naman talaga ng probinsya yun, kaya madaling i-donate. Yung deed of donation nga, habang umuusad yung talakayan sa Senado at sa Kongreso, naggagawa na ng deed of donation ng probinsya. Ganon kawiling ang probinsya natin na ibigay na yung lote para meron na maano. Kaya nauna na lahat, kompleto na bago matapos yung talakayan dyan sa Joint Committee. Naigawa na yung deed of donation ng probinsya na duly signed na ng governor at inakdaan na rin naman ng may approval na rin ng ating sanggunian. Dok, pagka sinabing regional hospital or tertiary hospital, ano ang kaibahan nito dito sa ating mga district hospital? Ang hospital kasi may kanya-kanyang level na kakayahan. So, nag-uumpisa tayo infirmary, level 1, level 2, level 3. So, yung regional hospital, level 3 hospital siya. Okay. Ibig sabihin, mas mataas yung antas ng kaya niyang ibigay na serbisyo. At the same time, doon pumupunta sa yung multi-specialty. Maraming specialty na mga kakayahan yan. So, yun yung natin. Sa ngayon, ang ating sa government, ang pinakamataas lang natin ay level 2. Isang yung LMC. So, hinihintay din Laguna natin. Medical Center. Laguna Medical Center. Kung kaya natin maging level 3 rin siya. Pero iba pa rin ang dating nung sa regional hospital. Kasi ito, bumubuo ang suporta ng national office, lalo na sa DOH. So, ito will be operated by the Department of Health, manage nila at ang funding nila magagaling sa national. So, ibig sabihin, itong Laguna Regional Hospital ay ang Department of Health mismo magpapatakbo? Siya mismo magpapatakbo. Tayo magko-coordinate na lang sa kanila. At ito ang magiging tinatawag natin na Apex Hospital o yung end referral. Ibig sabihin, kung may mga malalalang kaso, komplikadong kaso, hindi na natin kailangan padala sa Maynila o ilabas pa ng Laguna. Dahil meron na tayong maiitayo na regional hospital, dito na lang siya mapampunta. So, malaking, tawag dito, malaking pang-alis ng abala para doon sa ating mga kababayan. So, may project date na ba tayo, Doc, na groundbreaking? Kailan pa ito matatapos ang mga building natin dito? Sa ngayon kasi, ang preparasyon, ito naman ang nakakatuwa kasi, one, meron na siyang funding. Okay.
may funding na siya for the construction. Okay. O ang dinig ko, kung sana hindi ako nagkakamali, halos 150 million na yung sa HPEP na funds. Pangalawa, so dahil may funding na, mag-groundbreaking tayo. Ito ay gagawin sa May 16, yung groundbreaking. Sa umaga, hindi ko paano yung buong detalye. Pero inaayos na, May 16, mag-groundbreaking. Dadating yung mga ibang representative ng DOH, lalo na si Sec Herbosa. Invited yung iba natin mga kasamahan sana, ibang mga LGU, makakita rin, mga private hospital, mga MHOs. Saka yung iba mga stakeholders, makarating doon sa groundbreaking na yun. Siyempre, pag sinabing groundbreaking, ito na. Katuparan na ng pangarap natin, itong ating Laguna Regional Hospital. Siyempre, itong ating mga doktor, ibig sabihin, pag ito ay run by Department of Health, yung supply ng mga tao, yung manpower, galing din sa kanila. Mangyayari, sa kanila ang manggagaling yun. Ibig sabihin, sila ang mag-hire ng mga human resource nila. Kailangan mag-hire sila ng human resource. Ngayon, tayo naman, may sarili tayong human resource. So, binabantayan din natin kung kakukulangin sila o magre-recruit sila sa labas. Yun ang may mga sapat naman siguro mga nurses tayo na pwedeng ma-hire ng DOH para dyan. Pero sa simula, siyempre, sa pagsisimula ng isang malaking hospital, facing muna sila. Okay. Dahil mag-uumpisa muna yan doon sa level 1, level 2, o ano muna kung magiging departmentalized na sila. Ganun muna ang trata nun. Dahil hindi naman siya biglang aanak na kasi laki na ng regional hospital ng Batangas. So, maaari magsisimula yan ng isang na hanggang departmentalized, hanggang utay-utay na madadagdag yung mga services. So, hindi pala ganun talaga kadaling pag sinabi natin gusto natin magkaroon ng regional hospital sa isang ganon, hindi pwedeng basta ganon. So, may pag-aaral, may sistema ng pondo, at manpower system, and even yung mga, syempre, mga pagkatapos ng manpower, may building equipment. Yun na nga. Sa ngayon, ang alam ko, yung inilaan na pondo, 150 million, parang infrastruktura lang yun. So, building na building pa lang yun. Alam naman natin, ang building, minsan lumalaki pa rin yan. Baka kulangin pa yan. Kaya sa susunod na panahon, baka magdagdag. Ngayon, ang sunod doon, yung mga equipment na. Tama yung nabanggit mong equipment. Ano ba yung mga kailangan ng mga kama, diagnostic equipment, bibilin pa rin yun, ilalagay. At the same time, yung services na kailangan buksan, kailangan malaman nila. Tapos ito na nga, yung mag-hire ng mga tao. Tapos yung mga maintenance na, yung mga supply, gamot, lahat ng mga nila, para dun sa operations na nila, yun na yung natin. Pag natapos yan, sana nga matapos na within a year yung construction. Kasi pag natapos yun, diretso na yan, pipila pa na yan ng mga tao, andar na yan. Yun. Siyempre, excited ang ating lalawigan kasi nandito sa atin ang bagong regional hospital, Doc. At salamat kay Kong Ruth sa kanyang masigasig na pag-push through nitong ating Laguna Regional Hospital. Ganun din sa ating pamahalang panlalawigan kay Governor Ramil Hernandez. Siyempre, hindi na tayo maghahanap. Ang Department of Health hindi na maghahanap ng bibilhin pa tayo ng lupa. Binigyan na tayo ng lupa ng provincial government. At ito naman ang makikinabang nito, Dok, taong bayan naman ng Laguna. Oo, tama nga ang ron. Yun naman ang natin. Kasi ang Laguna sa ngayon kasi isa sa pinakamaraming populasyon talaga. Sa 3 milyon na mahigit 3 milyon, napakarami. So yung pangangailangan nila sa kalusugan, kailangan naman na tapatan ng gobyerno. So yun na nga yung inisyatibo ng ating probinsya na ihanap ng paraan kung hindi kakayanin ng probinsya, baka naman ng DOH national, makikipagtulungan tayo para makumpleto yung mga pangangailangan natin. At salamat din sa mga senador na tumutulong at ang national government, ang Department of Health. Maraming salamat po kasi ito yung pangarap talaga po namin na magkaroon po ng sariling regional hospital. At ito na nga, ito po ay magkakaroon ng groundbreaking sa May 16. Babalikan ko naman po yung ating kwentuhan, Doc. May mga ilang bagay kakamustahin, Doc. Kamusta na po ang Provincial Health Office natin sa Laguna? Yung ating Provincial Health Office naman ay matatag naman yung ating ron. Aaminin ko, busy tayo ngayon kasi ang daming tayong minomonitor, surveillance. Hindi natatapos yung mga may sakit na mga kababayan natin. So, patuloy natin na yun ang ating pinagbibisihan natin, pagbabakuna. Ngayon na siguro nabalita niyo, may mga pertussis na lumalabas, tumataas daw yung mga kaso. So, yun yung ating ng pansin ngayon. Bago yung pertussis,
Doc, kamusta ba itong ating COVID? Siyempre, alam niyo naman, yan na naging problema natin during the pandemic, yung COVID. Kamusta po ba ito sa Laguna? Sa ngayon, may mga ilan-ilan na mga nare-report pa rin na COVID, pero hindi na siya ganun kalala, hindi na natin na-isolate. Minsan, sa bahay na lang talaga. So, hindi na ganun ka nakakatakot yun sa COVID. Pero meron pa rin tayo na-identify, kaya sa kasalukuyan, hindi pa natin binibitawan yung ating laboratory, yung nandun sa San Pablo District Hospital. Patuloy pa rin silang tumatanggap ng specimen para dun sa testing kung possible na may COVID. So yun lang nagagawa natin, continuous pa rin yung surveillance natin ng COVID kasi ayaw naman natin na biglang sumarga naman yan. Kaya yun ang yun ang nagiging strategy natin na bantayan pa rin natin kahit wala ng report, nagbabantay pa rin tayo at nandun pa rin yung mga pasilidad natin na pwedeng mag-handle ng COVID. Salamat sa Diyos at sumunod ang ating mga kababayan pagdating sa pag-iingat sa COVID. Doc, dito pa sa Laguna, nahirapan tayo sa kampanya ng bakuna noon. Nung panahon na nagkaroon, alam naman yun, nagkaroon tayo ng hindi magandang usapin tungkol doon sa dengue. So yun, nadamay-damay na yun. Pero ngayon naman, utay-utay na bumabalik yung kumpiyansa ng mga kababayan natin sa tiwala ng mga magiging epekto ng bakuna. Kaya pinag-aanoan pa rin natin, continuous yung health education, pagpapaliwanag na yung mga kasi may routine na bakuna kasi tayo. Okay, hindi na natin ginamit yung dengue, pero may routine bakuna na para doon sa mga tinatawag na vaccine preventable diseases. Marami tayong binabantayan na natutulungan ng mga bakuna natin. Kaya patuloy natin bantayan yung COVID. At siyempre, ito nga, after COVID, may usapin naman regarding dito sa pertussis. Ano ba ito, Doc? Itong pertussis na ito? Ang pertussis ay isa sa tinatawag natin na vaccine preventable diseases. Okay. So, may mga bakuna na tayo dyan sa pertussis. Ngayon, ito ay, ang cause nito hindi virus, kundi bacteria. So, dahil bacteria siya, may antibiotic na tayo dito. So, may gamot tayo dito. So, Doc, ulitin ko, hindi ito virus, ito ay bacteria. Yung COVID, virus o bacteria? Virus siya. Virus ang COVID. Okay. Kaya nahirapan tayo maggamot ng, mas mahirap gamutin yung virus kaysa dun sa bacteria. Okay. Yung bacteria, may mga antibiotic tayo. Okay. Kaya yung sinasabi natin ng COVID, wala tayong antibiotic para antiviral na Okay. Ito lang lately saka naka-discover dun sa COVID. Pero ngayon dito sa pertussis, matagal nang meron tayong mga panggamot nung Ang problema lang talaga dito ay ang pertussis, delikado siya sa mga bata. Okay. Nung panahon na hindi pa uso ang bakuna, isa siya sa pinaka main cause ng sakit o pagkamatay ng mga bata, yung pertussis noong unang panahon. Ngayon na nauso na, nagkaroon mga 1940, bago pang 1900s na invento na yan, ay nabawasan yung death nung sa pertussis. Ngayon, inaano natin na sana, ang pag-prevent lang talaga ay bakuna. Sana magpabakuna. Yun naman yung binibigay natin sa mga bagong panganak na bata. Okay. 1 month, 2 months, 3 months, 3 doses yun, binibigay natin yung bakuna. Kaya, sana pag nakakompleto yun, wala na, lifelong na yung bakuna. Pero, eto naman yung pero may mga dumadaan na bumababa rin yung immune system. Okay. O yung bakuna nila, yung epekto ng bakuna bumababa. Kaya minsan kahit may edad na, nagkakaroon ulit ng pertussis. Pero naman, ang kagandahan lang doon, yung sintomas niya, hindi malala. Yun naman ang tama doon. Ngayon, Doc, dito sa Laguna, ilan na ba ang kaso ng pertussis sa atin? Sa ngayon, ang naging, para naman, sigurado ko lang yun. Kasi alam nyo, kailangan din natin malaman, tumataas ba to? Nakokontrol ba to? Kamusta ba to sa Laguna? Ang reporting, para hindi naman mabahala lahat ng tao. Ang reporting natin cumulative. Ibig sabihin, pasimula nung Enero hanggang ngayon. So, ang report namin hanggang last week nung April 30. Parang nung COVID, cumulative siya. Kaya pag nakita mo sa COVID, daan-daan milyon na yung sakit. Pero pala yung mahigit 90% maigi na. Gumaling na. So ngayon, ganun din ang reporting. Sige, ang total natin sa Laguna ay 62 ang cases natin, 62. So,
Yung last week, ang new cases na bagong pumasok, 7. Okay. So, ganun karami o kaunti, yung nakita natin. So, yun yung ano. Tapos, tinetesting din natin siya. Yung katulad ng COVID, pinatetest mo yung mga pharyngeal swab. Ano ang tinetest dito? Di ba sa COVID ang tinetest ay yung saliva or ano ba? Nasopharyngeal o yung sa ilong na ano natin, nasal pharynx. Ganun din ang ginagawa natin. Okay, same procedure din. Same procedure, same din yung method. Yung sa PRC rin, RT-PCR din, yung ating ginagamit na sistema ng pag-test ng ano, kung talagang may pertussis siya na mikrobyo o wala. So, ngayon, yung confirmed case sa ngayon, kasi 23 pa lang ang na-confirm natin. So, ibig sabihin, mahigit kalahati ay unconfirmed. Pero pumasok siya dun sa tamang symptoms. Yung sinasabi natin na meron siyang mahabang may ubo na, yung ubo niya ay yung dinadalahit ng ubo. Dalahit. Yung iba naman, pagkatapos ubuhin, nagsusuka. Yung mga ganun na profiling ng ubo ay, pag pumasok siya ron, ay nakukonsider na siyang clinical pertussis. Pero hindi pa siya confirmed. Kaya pinako-confirm natin. Ang problema rin dyan, ang haba ng incubation period. Okay. Umaabot siya minsan ng 2 hanggang 3 linggo incubation. Kunyari, na-expose ka. Wala ka pang mangyayaring symptoms. Hintayin mo pa 2 linggo bago ubuhin, lagnatin. Parang COVID din ang ano. Ang COVID kasi, mas maiksi siya. Incubation period niya between 1 week to 2 weeks yung ano niya. Minsan 1 week na lang isang COVID o 10 days. Pero yung sa atin ngayon, mas mahaba ito. Tapos ang sakit niya, yung symptoms niya, ang haba. Kahit umigi ka na, may naiiwan ka pang ubo. Yun ang kahilingan. Ibig sabihin, yung ating pertussis, kasi nakakasira siya ng mga lining ng throat, respiratory tract. May toxic kasi yung anong dala ng pertussis. Kaya minsan wala na yung mikrobyo o yung bacteria sa katawan natin, may symptoms ka pa. Yun ang inaano natin. At ang pinakalaging tinatamaan yan ay yung mga bata, neonate, less than 1 year old. Sa ngayon nga, yung datos na to, yung 62, mahigit kalahati doon ay puro less than 1 year old. Gano'n, mga sanggol pa. Oo, sanggol lang. Kaya ang hirap anuhin doon. Minsan, hindi naman inuubo. Makikita mo, kala mo ito, nangitim na lang yung mga bata. Yun ang problema niya. So, ito ay hindi pa pwedeng makonect din to sa may mga tuberculosis, Dok, yung may hinaambaga? Pwedeng makonect yun. Kasi yun nga nasasabi ko, kaya inaaral natin na halimbawa, yung mga adult, bakit biglang inubo? Kung may mahina ang resistensya mo, pwede kang maano na ano pala yan, na pertussis. Pangalawa, lumalala siya lalo na kung may mga respiratory illness like yung mga asthma. Lalong lumalala yung ubo. May asthma ka, pag nairita ng lalo ngayon, mainit ang panahon. Isa pa rin yan na dapat pag-iwasan natin. Kaya minsan, pag iniisip mo, ano ba ang pinakamaganda parang yung natural lang na parang umiwas sa ubo. Gusto mo, wala kang usok, wala kang maamoy, wala kang fumes. Ano pa ba ang ano natin? Maano yung maaliwalas yung ating environment natin. Kasi alam mo nga, pag lumabas ka sa mainit na nakuubo ka na sa alikabok, mauubo ka na. So, yun siguro, iwasan na rin natin. Dok, wala akong pabili ng gamot, pero ramdam ko, may pertussis ako. Ano pwede kong pamalit na gamot? Pansamantala, nasa bukid lang ako. Actually, alam mo, Sir Chris, ano yan yung gamot, nagbibigay tayo ng prophylaxis pala. Kung halimbawa yun doon sa bahay mo, sa isang household, may nagkaroon ng clinical pertussis o lalo na kung siya ay confirmed. Okay. Nag-aano na rin tayo, nagtatawag tayo ng prophylaxis na. Yung contact, parang nagko-contact tracing. Okay. Kasama ka sa contact sa bahay, bibigyan ka na ng gamot, automatic yun. Okay. May gamot na tayo, may mga antibiotic tayo. Ang Provincial Health Office, meron naman tayong nakuhang gamot sa DOH. Ito, nahingi yung ibang mga bayan natin. Binibigyan naman natin na ano. Ito naman dapat binibigay dun sa mga contacts na may sakit o kaya yung may symptoms ng pertussis. Panggamot yun, libre naman yun. Walang ano yun. So, walang dapat ipangamba tao kasi naalala ko kapag napareport mo araw, pag COVID ka, di ba? Takot ka pa pa-report na may COVID ka, lalo ng mga unang-unang
una-unang buwan, ano? Oo. Kasi yung restriction niya talaga. Ito naman, pertussis, hindi naman gano'n. Hindi naman. Ang kaigihan lang nito, meron tayong ganitong venue yung sa, sa media. Dapat lang talaga makikinig sila sa mga ganitong makakapagbigay ng tamang impormasyon para hindi lumalabas yung maling impormasyon. So para hindi matakot o maalis yung mga pangamba ng mga tao, dapat ganun lang ang magbigay tayo ng tamang health education, health information, para maano kaagad yung mga tao. Kung tutuusin, hindi ganun karami ang kaso. Ang infectivity natin is less than 0.01%. Kasi kung ibabase mo sa populasyon na 3 milyon, 62 yung naging kaso, di ba? Kunti lang nun. Ang 0.00. 0.001, parang 0.001 lang yung ating infectious rate, parang ganon. So, anyway, pero kahit ganon pa man, nakakatakot kasi yun dahil siya ay may bakuna na, ay bumalik. Bakit? Ganon. So, may something. Kaya inaaral natin, baka may mga kababayan tayo na yung kanilang mga anak hindi napapabakunahan. Ang para lang malaman, yung routine vaccine ang binibigay Penta. Penta na vaccine. Yung Penta, limang sakit yun. Yung Penta, 5 yun. So, nandun yun sa diphtheria, tetanus, pertussis, yun sa hepatitis, saka yun sa influenza. So, yung 5 yun. Yun yung combo. May iba naman nagpapalit-palit pa ng component, pero laging kasama doon yung sa pertussis, diphtheria, saka tetanus. Kaya pag nabigyan mo ng Penta, ilang sakit na yung may iwasan ng isang sanggol. Kaya dapat magpatuloy yung tinatawag na routine immunization. So yun yung Itong routine immunization, ito ba yung binibigay ng mga BHW pagka nagbabara-barangay? Mga bata? Actually, yan yung gawain naman yan. Tama ka, yun sa RHU, yung mga RHU na pag nag-field sila, kasi minsan doon sa RHU, nagbabakuna sila. Yung iba nag-field sila, lumalabas sila. Pumupunta sa mga barangay at tinatanong kung sino may bakuna na, kung sino mag-ano ron. Kasi nakikita ko yan na may araw na lumalabas talaga sila. So, yung patak nga para sa polio, di ba? Talagang binabahay-bahay nila yun eh. Oo, kasi pag may nagkasakit, kasi gano'n, kita mo yun, nagkaroon ng sa sinamampalan, yung nagkasakit nun ng polio na na-detect natin sa Kalamba, yun na nga ang nangyari. Pag isa pa lang yun, lahat na nabahala na tayo, inunahan na natin, nagbigay na tayo ng polio vaccination. Kaya importante rin yun, nalalaman agad natin kung meron ganong situation eh. And considering itong pertussis ito, we have 62 cases at siguro tamang hygiene lang din ulit. Balikan natin yung tamang hygiene. Kung ubo-ubo na tayo, iwasan na rin natin makahawa. Kasi pag umubo tayo, huwag yung takpan natin yung ating bibig, di ba? O kaya gumamit tayo ng panyo. Kasi kung minsan, basta na lang tayo makaubo, no? Parang wala kang pakialam sa mundo, no? Ayun na yung natin. Dapat babalik tayo doon sa natutunan natin noong panahon ng pandemya, noong COVID, na i-control mo yung ubo, na pag-uubo ka, takpan mo yung bibig mo, o pumunta ka sa isang sulok, lumayaw ka sa maraming tao. Kasi droplet din, ito rin yung problema rito, droplet din ang paghawa niya. So yung tumalsik sa ubo mo o sipon mo, yun din yung mga infectious na agent na pwedeng maihawa sa ibang tao. Kaya pareho rin yung prevention natin. Kung ikaw may umubo, mag-mask ka na lang para hindi ka na makahawa ng ron. Yun yung mga panahon natin na Ngayon, inaaral namin yung kasi pumasok sa natin. Ano ba magagawa natin? Kaya ba natin magbigay ng booster doon sa So ngayon, ang ginagawa natin na meron tinatawag na catch-up na immunization. Hinahanap yung mga walang bakuna. Hahabulin natin na bigyan ng bakuna. Kung hindi naman... Anong age? Anong age yan? Hanggang 2 to 5 years old. Hinahabol pa natin yan, yung catch-up. O kaya, yung pag talagang outbreak response immunization, ay kahit nabakunahan na, uulitin namin another round yun. Babakunahan ulit. May mga bayan na May tanong ako, Dok. Limutan ko kung ako'y nabakunahan na o hindi pa. Pag ako ba'y nabakunahan ulit, ano ba ang epekto nito? Wala naman. Pag nabakunahan ka ulit, wala naman. Pero yung
nabanggit kong ano ron, yung penta, yun yung doon sa mga bata na binibigay. Okay. Pero meron pang isang bakuna na 3 lang ang component. Yung DTaP, tetanus, diphtheria, saka yung pertussis. Okay. So, yun yung bagay na sa tingin ko ipang-booster. Kasi minsan, yun ang binibigay sa mga buntis. Kasi yung buntis, binibigyan natin pag-check up ng tetanus, diphtheria na bakuna. Pero kung ma-available yung DTaP, dapat yun na rin ang mabigay sa buntis para pag anak niya, may immunization na yung baby. Parang gano'n. So, yun din, pinag-uusapan din namin kung paano yung high-risk bang mga individual, kung paano natin ma-reach out at sila yung mabigyan ng bakuna. Dok, ilang bahagi na lang. We have 9 district hospital. Kamusta itong ating mga hospital na ito ngayon? Sa ngayon, yung mga district hospital natin ay sa suporta naman ng provincial government ay gumaganda, patuloy na naganda yung mga ano natin. Kasi yung kakayahan natin, abilidad ng mga diagnostics, kasi nakakabili naman tayo ng mga diagnostic equipment na upgrade natin, napapa-repair. Yung mga supplies natin, tuluyan naman na pinag-uusapan namin pag inuulan, nag-aaso supplemental budget, tapos yung mga gamot natin. Yung mga gamot nga na ibang mga oral meds ay minsan ay ang provincial health office na nabibigyan kami ng pondo, yun di para sa mga hospital pa rin. So, ganun na rin ang ginagawa natin para tuluyan na wag maputol yung mga ibang supplies nila at yung mga gamot. Kasi kaya ko naitanong, syempre, alam mo, pag hospital ang pinag-usapan, lahat talaga ng ating mga kababayan ay nakaasa dyan. Pag pumasok sa ospital, lalo't mahirap natin kababayan, lahat syempre nakaasa sa ospital natin. Ultimong hiringgilya, nakaasa pa sa atin, Dok. Saka ang kaigihan naman kasi, marami rin ginagawang assistance ang provincial government ng Laguna. Tapos may mga MAIP tayo, tapos yung nakukonfil yan. Alam mo ba na halos wala nang binabayaran ng mga pasyente na pinapasok sa ating mga hospital? Wala na. Yung tinatawag no balance billing. Wala na silang out of pocket. Swerteng-swerte ng pasyente, kaya nagsusumiksi ngayon sa lahat sa government hospital. Kasi pag pumasok ka ron, nanganak ka, nasisarya ka, wala nga out of pocket dun sa sagot na ng hospital lahat ng serbisyo, natanggap mo yung serbisyo, wala ka pang ginastos. Baka ginastos mo lang pamasahe o yun lang. Pero yun yung pangako ng provincial government na kung ano yung alituntunin na maging no out of pocket, walang karagdagang gastos na mai-incard dun sa mga kababayan natin, gagawin pa rin natin yun. Kaya sana yung mga kababayan namin, kung meron ng konti kaming problema sa ospital, maunawaan nyo din po naman. At maayos po yung dialogo, no? Makipag-dialogo po tayo ng ayos. Hindi po agad yung dadali natin sa social media, doon po tayo magsasiwalat, hindi po naman naintindihan natin kung ano po yung mga pangyayari, Kaya sana pag-usapan po natin. At kung meron po kayo mga concern, andito po kami. Pwede nyo pang usapin yung mga hepe, mga department head na concern yan sa ating mga hospital para po napapag-usapan po yung mga bagay na yan. At nahanda po kami makinig, Dok. Handa tayo makinig sa kanila at mapag-usapan po yung mga nagiging problema. Dok, kasi po ang huling pagkakataon para sa mensahe sa ating mga kababayan at sumobra na yata ako ng oras. Naunahin ko lang muna yung pag-iimbita natin doon sa pagtatatag, yung sa groundbreaking sa regional hospital natin, Laguna Regional Hospital. Sana ay yung ibang ron ay talagang ito yung hinihintay natin na katuparan ng ating mga hinihiling na makakatulong doon sa kalusugan ng ating mga mamayan yung pagtayo nitong Tertiary Apex Hospital, Regional Hospital, Laguna. So yun yung ron, isa. Tapos pangalawa, yung ating naman pinag-uusapan na patungkol dito sa pertussis, hindi ko naman sinasabing huwag kayong mabahala, pero dapat doon, tanggapin nito, alam natin na kaya natin i-prevent ito o maiwasan. Iwas lang tayo dito sa pertussis. Pangalawa, ito yung preventable. Yung mga magulang na pwede naman pabakunahan yung inyong mga anak, punta kayo sa mga health center. Libre po ito. Wala naman tong gastos para doon sa pagbabakuna. Makumpleto lang yung bakuna, sigurado na pong hindi na kayo magkakaroon ng pertussis, yung mga anak nyo. Ang pinakamalalala na tinatamaan ng pertussis ngayon ay yung mga below 1-year-old na edad. Kaya halos kalahati ng kaso ay less than 1 year old.
So yun ang pinakaano natin na para maiwasan. Bakuna lang po ang kasagutan dito. At the same time, kung kayo naman na-expose, nagkasakit, meron po tayong tinatawag na treatment protocol, mga antibiotic, available po yung antibiotic para sa mga adult. Meron po ang opisina namin, so binibigay yon. Yung na-expose, biniprophylaxis na rin natin. Uminom na rin kayo ng gamot, bibigyan kayo, advice na kayo ng mga sa health center kung kailan kayo mag-prophylaxis. Yun lang siguro, tapos ito na nga, yung sa ating hospital natin, patuloy po natin itinataas yung antas ng mga paninilbi natin dito sa hospital. Kaya sana po ay, alam naman natin, pag yung umiigi yung pagbibigay ng serbisyo, dumadami yung pasyenteng pumupunta. Kaya nagiging parang competitive sa mga pasyente. Nag-uunahan yung mga pasyente. Siyempre, nakakaawa naman yung aabutin na pasyente na puno na, hindi na makaka-accommodate. Yun yung ano. Pero ngayon, ito naman ang balita dyan. Gagawan na rin ng paraan yun. Yung hindi ma-accommodate, pinag-aaralan na rin po ng probinsya, ano gagawin. Kung saan kayo makakarating. Kung walang pambayad, yun na pinag-aaralan na rin ng probinsya. So yun lang siguro, manatili lang tayo rito na aayusin namin itong sa kalusugan sa tulong ng ating Provincial Governor, Ramil Hernandez, at ang ating Congresswoman. Papasalamat kami dahil sa pagkakatatag ng ating pagtulong, maitayo, mai-approve yung batas para magkaroon tayo ng Laguna Regional Hospital. Yan, thank you Doc sa pagkakataon. Ito pang mga binanggit mong mga gamot ay kailangan ng reseta. kailangan ito ng reseta. Baka kasi sabihin ng viewers natin, binanggit ni Doc itong ano to, pwede pala ako bumili over the counter nito kasi nakakaramdam ako, hindi pala gano'n. Oo, ilan lang yung gamot na yun. Para lang, wag baka kasi ilan lang yung gamot na yun. Yung una, erythromycin. Siguro familiar na yun. Erythromycin, clarithromycin, azithromycin. Yun yung mga gamot na Saka ginagamit na rin natin yung sulfamethoxazole. Parang pag may mga allergy dun sa tatlong gamot na yun. Yun yung basic na ginagamit na nakita nilang epektibo dyan sa yan. Yun nga lang, syempre, pricey yan. Kaya pumunta tayo, magtanong tayo dun sa health center natin at baka meron silang available na gamot na libre. Kasi sa akin, may dumating na gamot, pinamigay na namin sa mga health center yung ibang gamot. Yan, maliwanag sa ating mga kabayan. Huwag pa rin kalimutang magkonsulta sa doktor. Huwag niyong resitahan ang sarili niyo. Huwag niyong resitahan ang sarili niyo. Kailangan po laging magtatanong sa ating mga doktor. Kaya nga po nagpakadalubhasa yung mga yan para hindi lang pwedeng, ayun, narinig ko lang, pwede palang bumili ng medyo makatay na lang ng kot, ako inuubo-ubo. Ayun, sabi nito, makabili na erythromycin. Yan. Salamat, Dr. Bagamaspad. Sa ating mga kababayan, dito po sa atin sa Laguna, patuloy pong inaayos ang sistema ng kalusugan. Mas pinatataas po yung kalidad ng serbisyo. Kaya po naandyan nga po ang ating pamahalang panlalawigan. Tayo lang, alam mo, sa buong Pilipinas, ang Provincial Government of Laguna lang may 9 district hospital. Di ba? Lahat, ibig sabihin, 9 district hospital na pinatatakbo ng ating pamahalang panlalawigan. At eto na nga, sa tulong po ni Congresswoman Ruth Mariana Hernandez, ito pong ating Laguna Regional Hospital, katuwang po ang provincial government na nagbigay po ng lupa, itatayo po itong ating Laguna Regional Hospital. Maraming salamat po sa sinserong pagmamahal sa ating mga kabayan. At ito nga, sabi ko nga, hindi po ito nagagawa ng isang pitik lang o kwentuhan lang, talagang pinag-aralang mabuti para maging batas itong ating Laguna Regional Hospital. Ako po, ang inyong lingkod, si Chris Sanji. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Pagpalain po tayo ng okay. Sa ating mga kababayan, pagpalain po tayo ng okay.